Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Peter Schiff ay sinabi po niya na ang Bitcoin ETF ay speculative casino raw po ito. Ayan, parang ito po ay isang sugal. Ayan. Ganyan po yung sinabi rito ni Ginoong Peter Schiff. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Peter Schiff ay isa po siya sa mga kritiko ng Bitcoin. Ayaw na ayaw po niya kay Bitcoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Peter Schiff. Ayan. Sabi niya dito, economist Peter Schiff recently branded the upcoming US listed spot Bitcoin ETF as speculative tools. Ayan. Parang sugal daw po yung kanyang pananaw dito sa paparating na spot Bitcoin ETF. Renowned economist and cryptocurrency skeptic Peter Schiff has once again steered the Bitcoin waters with his latest critique on the X social media. Ayan. Muli na namang nagdulot si Ginoong Peter Schiff ng kaguluhan dito sa community ng Bitcoin dahil sa kanyang inilabas na panibagong or latest na critic. Yan, inilabas po niya ito sa kanyang social media account na X. With the anticipation of the potential approval of multiple US-listed spot Bitcoin exchange-traded funds going into overdrive, Schiff called Bitcoin a failed digital currency whose only achievement lies in its speculative nature. Kaya yan po yung mabibigat na inilabas na statement ni Ginoong Peter Schiff dito kay Bitcoin. Si Bitcoin daw po ay isang palpak na digital currency kung saan ang tanging nangyayari dito ay dulot yung kanyang mga achievements ay nakasalalay lamang po sa kanyang speculative nature. Ayan, yung hula-hula. His recent post argues that this ETF, if approved, would merely serve as a gateway for a new wave of speculations, likening them to entrance in a gambling arena. Kaya yan, kapag nagkaroon daw po ng ETF, approval sa ETF na ito ay ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay magdudulot lamang daw ito ng panibagong wave of speculations. Yan, yung mga predictions, yan yung mga at kaya yan inihambing po niya ito sa parang gambling arena. Ayan, kaya sinabi po niya ay casino or parang pustahan. Ayan yung kanyang ginamit na paghahambing dito. The SEC is ready to approve spot ETF. Charles Gasparino, a veteran journalist, shared insights from top securities lawyers regarding the U.S. Securities and Exchange Commission Chairman Gary Gensler's recent crypto warnings. These warnings, according to the lawyers, are a precursor to the potential approval of spot Bitcoin ETF. Gensler's statements portray Bitcoin as a speculative, volatile asset, drawing parallels to fiat currencies with unstable backing, such as the Argentina peso. He differentiated Bitcoin from other digital assets and cautioned about the potential for government regulatory actions that could negatively impact Bitcoin. Furthermore, he pointed out the prevalence of lawbreakers within the crypto ecosystem. Despite these dire warnings, the SEC appears to have no more obstacles to approving this ETF. Schiff calls to abolish the SEC. Ayan, maging si Schiff ay nananawagan po na i-abolish daw ang SEC. Schiff, prominent critic of Bitcoin, has consistently expressed his skepticism towards the cryptocurrency and the institution regulating it. In October 2021, he publicly criticized the SEC's approval of a Bitcoin futures ETF, arguing for the abolition of the SEC itself.
According to Schiff, the approval of such ETF was misconstrued as a governmental endorsement of Bitcoin, which he believes is unfounded. He is convinced that the investment in Bitcoin, whether directly through futures or via spots ETF, is simply a form of gambling. Kaya yan po ulit. Kahit sa anong paraan ng investment daw itong si Bitcoin ay maging sa futures ito, sa spots or ay ayan na nga, maging sa ETF ay ang tingin pa rin po niya dito ay isa po itong form of gambling o isa itong paraan ng pustahan or sugal. Kaya ganyan po katindi ang kritikong ito, si Peter Schiff. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.